Tara, samahan mo kami sa panibagong videong ito. Misteryosong bahay at misteryosong kahoy. Dito mismo nagpakamatay ang isang lalaki na di namin inasahan, na nakikita namin mismo. Walang taong mga na pumunta dito sa gabi dahil ito ay pinakaliblib at nakakatakot na lugar at masukal. At bigla namin naisip na puntahan din ang isang banyo na matagal nang papakita at nagparamdam. Dito daw minsan nagpapakita ang isang lalaki na gustong humingi ng tulong. Ang nagpapakita A few moments later. Yung mga ka-hiking is iba naman ang ating topic ngayon, kundi puntahan natin ang isang bahay na isang haunted house. So aside sa bahay na yan is puntahan din natin yung punong kahoy dahil daw yung nakatira doon sa mismong bahay is nagpapakamatay, yung naghikog. So actually nag-suicide po yung sungayan. Yan po yung bahay, yan po ang pinaka most haunted dito sa lugar na to. So kaya ay libutin natin yung bahay na yun kasi ngayon is inabandon na, wala nang tumitira dahil po daw is yung mga kamag-anak sa namatay is lumayo na daw. So ngayon is puntahan natin ito sa liblib na lugar na ito, ang bahay na pinaka sa dulo at madilim at wala pong katao-tao. Pinuntahan at nangahas kaming puntahan at pasukin ang loob. Sa makikita namin dito, tumambad namin agad ang isang bahay na parang matagal nang inaabandon. Dito daw mismo nakatira yung isang lalaki na kamag-anak dito daw mismo na matagal ng panahon na bumuhay ang isang lalaki na nagmabalot ng misteryo hanggang sa pangayon. Pero ito ang aming ginawa, puntahan at tuklasan para ito ay makita namin at nag-imbestiga kami paranormal. At dito namin natuklasan na sa loob na ito ay pinakamaliit lamang na lugar, pero dito naramdaman namin ang presensya at enerhiya ng espiritu sa taong ito, dahil hanggang ngayon ay parang nagpaparamdam pa rin siya at hindi pa siya lumayo. At dito ay nilisan nila ang lugar ito sa kamag-anak nila dahil po sa mga nangyayari na sunod-sunod na kabalot ang misteryo dito. So dito din pagkatapos puntahan natin yung yung kahoy at saka yung doon na may-ari is nagpapakamatay. So doon tayo na. Tara. Wow, din na play. So ngayon is puntahan natin yung mismong kahoy kasi yung kahoy po doon po daw mismo nagbigti yung may-ari ng bahay. So ngayon puntahan natin is ang oras ngayon is alas 12 sa gabi. So para maramdaman natin, pero ngayon is may naramdaman na tayo. Dali na. Gunit. So ngayon dito daw tayo daan is pati. So dito daw pinagyarian yung mismong nagpapakamatay. So puntahan natin yung lugar kung saan may mga dito tayo nagdaan sa puno na ito. So dito tayo. Dali. So dito tayo muagi. Ayan. Aray, akong tinilas. So dito daw dito po mga ka-hiking, dito po mga ka-hiking is dito yung tao na pinagyarian na hindi natin inasahan dito sa punong ito. So dito siya nagkat-kat
Dito siya nagbigti. So ito pong kahoy na to is hilan. So parang may may nagpaparamdam. So dito daw yung kahoy. So dito siya asa dapita dire. Ari na. Asa dire. Oh. So dito po daw siya sa kahoy na to. So diyan siya nagbigti. Ayan. So ngayon libutin natin. So pero ito po mga ka-hiking is na siya matagal na panahon, no? Matagal na panahon yung taong nagbigti dito. So ngayon mga ka-hiking is mulibot ta dito sa sa may pikas kasi po yung niya yung katawan niya is nilagay po daw doon. So nagpiit-piit tayo mga ka-hiking, pero may naramdaman po kami mga ka-hiking. Parang may So may naramdaman po kami dito. So parang wala na agianan. Dira. So ngayong gabi mga ka-hiking, parang may naramdaman po kami na bad na enerhiya, no? So actually yung mga ka-hiking, ito po yung pinaka danger daw dito mga ka-hiking, kasi po yung CR na dito is dito po daw linagay yung bangkay. At puntahan din natin dito kasi po dito daw palaging may magparamdam sa lugar na to. Sa mga oras na to, dito sa banda dito, dyan tayo pumunta mga ka-hiking. Dyan daw magpapakita yung tao na nagpapakantay at pugot ang ulo. So as you can see mga ka-hiking, may gate dito, pero ngayon i-close na dahil po sa mga pangyayari. Ayan, i-close na mga ka-hiking, pero minsan daw magpaparamdam daw dito. So nalimbat akong balibo, parang may nagpaparamdam na. So may magpaparamdam na po. So tingnan natin. May white lady po daw dito sa bando daw CR dito daw mismo nagpapakita yung mismong multo nila, sabi nila. So ngayon libutin natin. Napaka-creepy sa nakikita ninyo dito sa loob ng isang CR. Dito daw minsan nagpapakita ang isang lalaki, dahil dito minsan po nagpaparamdam, dahil dito siya nagpapakamatay, at minsan daw naggugulo ang kaluluwa nila dito. At kaya pinuntahan ko agad ang isang lugar mahilang ito, dahil sabi-sabi naman nila minsan daw umiiyak at minsan daw parang may mga taong nakababalot ng misteryong ito. At kaya para malaman natin, imbestigahan natin at puntahan natin, kaya di namin kinaya bilang nakangilabot yung mga balibo ko, tumitindi, tumataas, at yung katawan ko is parang mabigat. Yan din yung naramdaman ng kasama ko, kaya umalis na lang kami agad dahil sa katatakot sa lugar na ito. Asa? So dito kami dumaan kasi doon sa sa pikas hindi na kami makadaan kasi mabigat po doon. Mabigat yung namin, yung parang may bumabalot sa amin na parang laging sumusunod. Aray. So dito na kami pumunta. Wala na kami bumalik doon sa may pinangyarihan kasi mabigat po yung So ayan mga ka-hiking, sa hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-click all bell para lagi po kayong updated sa ating panibagong video. At gusto kayo sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click all bell para lagi po kayong updated. At magpapasalamat din ako kay Mr. Lee RTV, Kapiso Vlog, Ate Bing China, always na nagsusuporta sa amin.
Ayan.